Hello mga kababayan. So guys, ang latest pasok sa Magic 12 etong si Lito Lapid at saka itong si Manny Pacquiao. So guys, hindi na nakapagtataka bakit sila pumasok. Kasi itong mga kababayan natin, hindi nila talaga siniseryoso ang botohan. Hindi nila pinapahalagaan ang kanilang boses. So pumasok to kasi alam naman natin na talagang hindi mamatay-matay itong si Lito Lapid sa Batang Quiapo. Kasi guys, pagka magiging mapanuri ka, iisipin mo talaga na kaya ang tagal ng buhay niya ay talagang pinapaabot pa niya na umabot sa eleksyon yung buhay niya. Kasi itong Batang Quiapo guys, talagang sikat to, 'di ba? Talagang halos buong Pilipinas nag-aabang dito tuwing gabi at halos hindi mamatay-matay dito si Tanggol. So, kumbaga man, ito naging na to, parang libreng promotion, no? O kumbaga man, libreng pangangampanya na to ni Lito Lapid na kahit hindi siya gumastos, yung pagmumukha niya, ipalabas lang dun sa Batang Quiapo, may recall na yung pangalan niya. So, pero kung inyong pag-aaralan, talagang si Lito Lapid, wala naman talaga nagagawa sa Senado yan makapal lang ang muka na talagang pandaraya na rin ang ginagawa kasi wala namang naipapasang kumbaga man batas, di ba? Nitong huling termino na to. Sabihin nyo na may naipasa siyang isang batas pero matagal na yun. Etong huling termino niya, wala siyang naipapasang batas na para masabi mo na nagtrabaho siya. Etong huling termino niya. So, kumbaga man, kung itong huling termino mo, wala ka namang nagawang maganda, lalo na si Lito Lapid ang pinaka-head ng komite ng mga games and amusement, no? Yung mga pogo-pogo, 'di ba? Alam niyo naman na yun mga games yun, 'di ba? Parte yun na nasa ilalim yun ng games and amusement. Pero nasa siya, Pampanga siya. Naging governor pa ng Pampanga yan. Pero hindi niya naamoy yung mga pogo doon. Tignan nyo kung gaano ka-inutil etong si Lito Lapid ngayon. Tapos ngayon pasok sa Magic 12. Alam nyo guys, kung seseryosohin nyo talaga ang pagboto, hindi nyo iboboto si Lito Lapid Kasi talagang makapal na rin ang mukha Alam naman niyang wala siyang silbi sa Senado. Pero ayaw bitiwan yung silya na yun kasi may akibat tong pera, kapangyarihan, di ba? Which is hindi naman deserve kasi hindi naman nga tinatrabaho, di ba? Yung pasahod hindi na isusulit, hindi na ibabalik sa mamayang Pilipino. Kasi karamihan sa atin parang ang bait Iba yung kabaitan guys, iba yung gagamitin natin yung boses natin sa yung ibig sabihin sa may kwenta. Dito lang kayo magkakaroon ng kapangyarihan tapos iboboto nyo pa tong si Lito Lapid na alam nyo naman na nakaupo lang yan, hindi nga nagsasalita yan Pareho sila ni Robin Padilla na walang alam. Magkaiba lang style nila. Si Lito Lapid, less talk, less mistake. Si Robin Padilla, kahit alam niyang engot siya, tanga siya, bobo, makuda, di ba? Kumbaga man akala naman niya sa mga sinasabi niya, tayo, ma-amaze tayo, o may dating, o may sense, no? Pero tayo nakakaalam, dahil tayo nakakarinig, tayong may pangunawa, alam nating walang saysay sinasabi ni Robin Padilla. Which is, hindi ko naman masabi to kay Lito Lapid. Kasi si Lito Lapid nga, pinangatawanan niya yung pagiging pipe. Na kaysa magkamali pa siya, wag na lang siya magsalita. Kumbaga, kaysa mapatunayan at maalis ang duda na siya ay bobo o tanga, hindi na lang siya nagsalita. Pero kahit na hindi siya nagsalita, alam naman talaga natin na wala rin naman siyang alam. Pero hanggang ngayon na natili dyan, hindi, kung tutuusin, kung hindi makapalang mukha niyan, dapat umalis na siya dyan Pagbigyan na niya yung ibang maglingkod Dahil kung meron pa siyang hindi nagagawa, kalokohan na yun. At kung meron nga, dapat ihabilin na lang niya kung sino yung pinagkakatiwalaan niya dyan sa mga kaibigan niya na, pre, nalimutan ko to kaya lang, ayoko na, nahihiya na ako sa taong bayan sayang pinapasahod sa akin pakiano mo na lang to, diba, ihabilin mo na lang Lito Lapid kung hindi naman makapalang mukha mo.
kaysa sumahod ka pa ng 6 na taon na naman, no? Na mauupo ka lang din naman dyan. Tapos sa impeachment ni Sara Duterte, isa ka rin naman duwag. Boboto ka naman ng no. Diba? Yung totoo lang. So guys, huwag niyo iboto si Lito Lapid. Ito naman si Manny Pacquiao, no? Si Manny Pacquiao pasok din sa Magic 12. Pero alam nyo guys, kung tutuusin, etong si Manny Pacquiao, no? Talaga masabi naman natin sa lahat sa pinag-aralan to. Kasi nga, sa kahirapan yung nagtulak sa kanya sa pag-boxing. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, si Manny Pacquiao, siya naman yung may bayag. Kasi dati pa kinalaban na niya tong si Duterte, si Digong, dun sa PDP. Magkalaban sila. Wala siyang pakialam kahit si Digong to. Tapos si Kibuloy, kinalaban na rin niya si Kibuloy, di ba? Dinimanda pa niya nga si Kibuloy eh. Kumbaga, meron naman tong bayag. May sarili siyang paninindigan. Ang sinasabi ko lang guys, kaya sinasabi kong wag niyo na rin iboto si Manny Pacquiao, no? Kasi sa kabila ng pagkakaroon niya ng bayag at katapangan, no? Nangangailangan ang ating Senado ng mga matatalino sa batas na makikipagtagisan ng talino. Kumbaga man yung on the floor, on the spot, meron ka ng nasabi, nasangga mo na ibangga mo na yung kaisipan mo dun sa pinag-uusapan. Tapos alam mo na rin yung limitasyon ng sinasabi mo kasi natural yung sasabihin mo, baka meron na diyan kaakibat na batas, di ba? Dapat alam mo na rin yun. So iba talaga guys kung matalino rin ang iboboto natin na. Kaya nga nag-aaral ang tao eh. Kasi yung kanyang level ng pinag-aralan, yun ang ibig sabihin dapat tumutugma yun sa mga posisyon nila. Halimbawa, ikaw nurse ka, oo, nag-aaral ka ng medisina. Di ba hindi ka naman papayagan kahit nasabihin mo na natapos mo yung 4 years course, di ba? Hindi ka naman papayagan maging nurse kung hindi mo na ipasa yung pagsusulit. Ibig sabihin, nag-aral ka na nga, merong matatalino nag-aral na, nasisilat pa, hindi pa nagiging nurse, di ba? Hindi pa pumapasa. So, hindi sila naging nurse. So, ibig ko sabihin ganito, ganun din sa mga doktor, sa mga lawyers. Kung hindi sila pumasa sa bar, kahit gaano pa sila nag-review, hindi sila magiging lawyers. So eto, lagyan nyo naman ng criteria yung pipiliin yung mga senador. Unang-una may talino para magbalangkas ng batas. Tapos ikalawa ay yung may puso. Diba guys, para naman nasa gayon, malaman naman niya na kagaya nun sa mga kaso ni Kibuloy, may awa siya, alam niya yung mali, diba? Na hindi niya dapat kampihan si Kibuloy, dapat marinig niya yung side ng mga nag-aakusa para malaman kung sino ba nagsasabi ng totoo. So guys, ang sinasabi ko lang, lagyan nyo ng criteria ang pagboto, hindi yung porkit nakita nyo si Lito Lapid sa Batang Quiapo, ay si Pinuno, boto. Tapos naman si Pacquiao dahil nga magaling magboxing, iboto. Huwag ganun guys, wala akong personal na galit sa dalawa na yan. Ang sinasabi ko lang, isaayos natin ang pagboto. Yung mga karapat dapat ang iboto natin. Magsasuggest ako ngayon si Dr. Willie Ong, si Abalos, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Franz Castro, tapos si Bosita. Mamili kayo dyan guys na ipapalit nyo. Pero please lang, wag naman yung dalawa na yan. Oo, mabait naman si Pacquiao, wala naman akong against sa kanya. Pero yung pinag-aralan nga na dapat matatalino yung ilalagay natin dyan. Nang sa gayon, di ba? Kita nyo nga, tagisan ng talino dyan dahil kung mangmang ka, talagang lalamunin ka lang ng mga mga matatalino na mga salbahe naman. So ayun ang sinasabi ko guys, no, wag naman iboto to. Pumili naman ng iba. At yung espasyong dalawa, no, 2 seats, ibigay nyo naman sa iba na mas deserving naman. So ayun lang guys, dito na ako end. Blessings, blessings everyone. Bye.